This is our Suzuki Espresso 2021 model manual. Siyempre, ito po ay silver, silky silver. At ipapakita ko sa ngayon yung mga modifications na nangyari dito sa kotse na ito. Siyempre, yan pong mag sa 2021 pa yan. 14 po ang size niyan, 14. At hindi ko malilimutan ang presyo niya kasi pareho lang parehong 14. 14 mil, 14,000 ho yan. Yung kanyang gulong ay stock. So, bumili kami ng same size para nga huwag nang mapalitan yung gulong. So, yan ang mga ilan sa nadagdag dito. Ito, modification. Siyempre, ito ay galing sa Suzuki pero baka in-order lang sa Shopee o Lazada kasi matagal bago dumating eh. Pagkatapos, in-upgrade ko din ang antena nito dati pero mahina ang sound. Yung bang shark fin antenna, parang gano'n. Binalik ko rin itong original, itong stock antenna kasi nawawala ang sound doon sa pag minodify mo antena niya. Ang busina nito o horn ay bago na rin, mas malakas ang busina niya ngayon. Hindi gaya nung dati na pit 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 pit. Pagkatapos dito sa unahan makikita niyo. Ako na ang gumawa nitong mahirap, medyo gipit tayo hindi ako makapag-video sa labas at medyo hindi tayo sanay na pinagmamasdan ng tao pag tungkol sa kotse. Anyway, ito yung unahan, may picture naman tayo papakita dyan sa ating vlog. Lagyan din natin dito sa ilalim mga ano lang ito, spray paint lang to. Yan. So yan ang ilan sa modification. Anyway, makikita yan sa likod dyan. Ako nga pala, before I forget, ito pala, nilagyan din natin to ng lining. Galing ho ito sa in-order ko sa Lazada para magkaroon siya ng tutong. Medyo malapad. Medyo sporty na siya ngayon. Kung inyong pagmamasdan. Ito matawag yata. So yun nga, nakita niyo yung binili nating yung black, ano bang tawag niya? Hindi naman black tape eh. Nilagay nga natin dito sa gilid para medyo sporty yung kanyang look. Ayan. Medyo naasiwa tayo mag-vlog tungkol dito sa labas at baka naman isipin ng iba, gandang-ganda tayo sa ating kotse. Hindi naman talaga masyado maganda ano. Anyway, para sa atin yung maganda na ito. Ito ay spray paint lang din ho to. Para naman magkaroon siya ng kaunting ay forma. So pag tinignan mo sa malayo, kasi sobrang laki niyang kulay itim sa baba, kaya maganda rin nga yung meron siyang parang skid plate ang datingan niya, parang skid plate yan. At siyempre ang pinakahuli natin nilagay ito sa Lazada lang, 1.4 yata o 1.5. Tayo na rin ang naglagay niyan. Ako na rin lang nagkabit niyan. So para medyo magandang dating niya pag may spoiler, yan kahit sa malayo, maganda siyang tingnan. Yeah. Papakita rin natin ang picture niyan. Tapos yung busina, kung interesado ko yung marinig yung improvement, siguro naman yung mga naka-espresso, kabisado nyo ang tunog ng busina ng espresso, yung maliit na parang pipit. So dito ay ating pabubusinahin ng bahagya. Iiwan mo natin dito ang ating camera para makapasok ako sa loob at ating pagbubusinahin. So yun ho ang kanyang busina, parang truck. Kasi dito naman sa loob ay wala naman masyadong modification na nangyari. Pailawin natin ng konti. So ito lang, actually itong kaunahan nating binili, itong steering wheel cover. Saka naglagay na rin tayo dyan ng cabin filter para masala yung amoy sa labas. Saka ito nga pala, armrest. Ito ay sa Lazada ko rin in order. Nakalimutan ko na ako, ito by around 400, 500, 600, 700. Basta less than 1,000 ho ito. Hindi na niya kailangan na screw. So yun lang naman ang mga naging modification, busina, pati pala yung speaker pala niya. Hindi na lang natin may papakita yung speaker niya. From doon sa maliit na watch, nakalimutan ko na rin kung ano binili ko sa Blade. So medyo lumakas na rin ang kanyang speaker. So far yun lang naman na bago. Siguro kung i-estimate natin ay hindi ko na rin ma-estimate. Anyway, pa-plus ko na lang dyan sa screen kung ma-estimate ko yung mga nagastos dito noon. By the way nga pala, dati pinalagyan ko pa ito ng
ng protector lining dito. Dati meron yan dyan. Ang haba. Parang 7,000 plus ang nagastos ko doon. Nabudol ako doon sa Uno. Sa shopping mall, sa Uno shopping mall ba yun? Diyan sa Dasmariñas. Pero kalauna, napanood natin sa YouTube. Pati ito, meron eh. Ito, meron. Balot lahat yan ng lining na yan. Pero napanood natin sa YouTube, kinakalawang daw. So, tinanggal ko na. Kaya nauwi sa wala yung 7,000 to 8,000 yata. So far, yan lang naman ang mga modification na nangyari. Yan. At sa nga pala, ang kanyang eto nga pala, ang kanyang kilometrahe o kanyang mileage, dati na ipos ko yata, ay medyo mas malaki. Ito nung dumating sa amin, nasa 300. Nung dumating to sa amin, nasa ano na siya, ang kanyang kilometer, kanyang mileage, ay hinahati radyo, baka maka-copyright. So 300 plus na natakbo nito nung makuha namin noong 2021. Siguro sa pagte-test drive ng Suzuki. So sa ngayon ho, ang natakbo natin ay 14,438 kilometers. Ito yung current niya, 4,430. Akala ko dati 44,000. May tuldok pala doon sa likod, kaya ito yung 4,438. Pero hindi ho yan yung kabuang natakbo. Siguro yan yung mga pinakahuling tinakbo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagre-register siya ng ganyan. Siguro yan ang huling paglalakbay. Kasi itong kanyang kabuuan ay 14,438 sa loob ng mahigit 3 years. Kasi January ho ito, January 21, 2021. So 22, 23, 24. Kaya noong January ho ito ay 3 years na, at yan pala kanya natatakbo. Kasi bihira naman namin magamit kasi meron siyang kapalitan. At saka dito lang kami nag-o-office sa bahay. Hindi ko lang kung makikita dyan sa camera pag in-upload natin yung natakbo na yan na 14,438. Makikita natin dito yung kanyang average fuel consumption. Yan, 16.1 kilometers per liter. Kasi na-traffic kami nung isang araw. Ilang beses nang nata-traffic dito sa aming lugar na pinupunta. Yun lang mga modification na nangyari dito sa aming Suzuki Espresso. Enjoy pa rin naman kami. At yan, nagpalit na kami ng cabin filter. Nagpalit na rin kami ng air filter doon sa engine bay. So satisfied naman kami. At yan nga, kukunti pa natatakbo niya. Ito ang estimate ng aking expenses. Pero itong mags, tandang-tanda ko noong presyo niya 14,000. So yun yung mga sumunod, estimate na lang kasi hindi ko matandaan yung eksaktong halaga. Itong steering wheel cover, ito yung mga 350. Tapos yung busina, yung horn ay mga 3,000. Yung speaker na in-upgrade natin ay 2,800. Yung sun visor ay mga 2,500 yan. Tapos spoiler 1,400. Armrest mga 800 malamang. Di 24,000 ho lahat yun. Kaya lang ko idadagdag natin yung mga lining, at saka yung lining na tinanggal ko mga 7,000 ho yung, kaya lang tinanggal ko rin. Tapos yung mga grills at saka itong two-tone na black cuddling sa ilalim, mga 1,500 siguro na ubos ko dyan, pati dun sa mga grills na pininturahan ko na silver. So totally ho ay inabot around 33,350. So yun ang ating expenses sa modification. Most of this modification are DIY. So pero ganun pa rin, siyempre bibili ka ng materyales. So 33,350. So yun ang aking estimate. Also, although yung mags ay sure na sure ako na 14,000 yung mags. So yun po ang ating total expenses dito sa Espresso sa loob ng more than 3 years. So yun po lamang. Maraming salamat. Sabay pa rin nyo kung saan naabot itong aming paglalakbay, kung hanggang kailan namin ikikip itong aming Suzuki Espresso. Ito ba kaya namin patagalin na 10 taon sa amin? Siguro. Okay, abangan lang po natin ang patuloy na paglalakbay nitong aming Suzuki Espresso manual manual transmission.
Ano yan, doon sa binili ko sa Lazada na Ingat, ingat.